Hello guys, magandang araw po sa atin lahat at syempre magandang araw po sa lahat na manonood ng video nito, magandang araw sa inyo. Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin kasi may nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung ginagamit namin para maalis yung mga parasite or yung mga ano ba to, yung mga insekto sa hamster bean cage. So yun guys, nga pala kung di pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. Simulan natin guys. Actually guys, yung ginagamit lang namin dyan is DE powder or diatomaceous earth powder. Ito naman talaga yung common na ginagamit para pangalis ng mga parasite, ng mga fleas, bed bugs or kung ano pa man sa mga ano natin, sa bean cage natin. Actually ginagamit talaga to sa mga farm kasi organic na siya, tapos maganda siya gamitin pangalis, panghalo sa beddings, ganun. Kung maglilinis kayo ng hamster bean cage, tapos 'di ba napapansin nyo may mga parasite na dyan, may mga langgam, pwede yun matanggal. Yung beddings, haluan nyo ng powder na yun, yung DE powder, ihalo nyo. Tapos pwede nyo rin siya ipalibot dun sa hamster bean cage nyo para hindi siya mapupuntahan ng langgam or yung mga gumagapang-gapang, may iwasan na makapasok sa bean cage nyo. Pero syempre yung mga langaw, hindi yun maiiwasan. Kung nilalangaw yung hamster nyo, yung bean cage nyo, nadadapuan ng langaw sa loob, baka marumi na po talaga. So kailangan natin regular na linisan yung bean cage. Tapos syempre make sure natin na hindi mapapasok ng langaw, kasi yung langaw guys, ayan din yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga insekto sa loob ng bean cage natin. Kasi minsan iniitlogan nila yung bean cage, yung beddings. Kasi pag marumi yung beddings nyo, tapos syempre ma-attract sila, iitlogan nila yon, magkakaroon po ng parasite. Tapos syempre doon nadadami yon. Ngayon kung di natin napapansin yon, magiging problema po yon sa hamster natin. Tapos syempre din yung mga langgam guys, kailangan din natin yun maiiwasan. Yung iba pang ginagamit guys is ano naman, yung petroleum jelly, pinupunas doon sa edge ng hamster bean cage, doon sa baba, para doon sa mga langgam, para hindi rin makapasok. Pero syempre kung regular natin lilinisin yan guys, yung bean cage natin, is may iwasan natin talaga magkaroon ng parasite. Tapos syempre kung yung lugar natin hindi napapasok ng mga insekto, which is maganda. Kasi minsan ilalagay lang natin yung hamster bean cage natin sa open area. So yan, madalas talaga yan dyan madadapuan ng mga langaw. Tapos syempre, may mga insekto rin na iba na dadapo doon. So pwede sila magparami doon sa bean cage. Kaya ina-advise ko kayo guys na i-make sure natin na hindi siya madadapuan at yung bean cage talaga natin hindi mapapasok ng kahit anong insekto. Yun, kasi para maging safe din yung hamster natin. Tapos syempre, kailangan sa pagpapalit ng beddings, yan, i-make sure natin na malinis talaga muna yung bean cage bago natin lagyan ng panibagong beddings. Tapos yung ilalagay nating beddings, haluan na po natin ng DE powder para maiwasan na natin yung pagkakaroon ng mga parasite. Tapos kung malikabok yung beddings natin, yung mga kusot na ginagamit natin, kung malikabok siya, is ipagpag po muna natin or salain natin para yung makukuha lang natin doon yung mga kusot lang talaga. Mawawala yung mga powderized doon, yung mga alikabok. Kasi nagkukos rin yun ng problema sa mga hamster natin. Tapos maglagay din tayo ng sunbath para medyo malinis yung hamster natin. Tapos syempre yung mga food bowl, tapos yung water bottle natin na inilalagay, kailangan hindi yan naglilik para hindi nababasa yung beddings. Kasi isa rin yan sa cause kung bakit. Tapos yung ihi ng hamster natin, pag hindi tayo nag-spot cleaning, is nangangamoy din po yan, malakas sa ammonia. So kailangan lilinisin din po natin yan. Tapos yun, advice ko lang sa inyo, regular cleaning. Tapos make sure natin yung takip ng bean cage natin, kung nasa open area siya, mas maganda siya na may takip. Tapos
kung screen yung takip natin, lagyan natin ng tela sa taas para hindi siya mapapasok ng langaw. Ganon. Kung nasa kwarto naman, kahit wala namang takip yan, kung alam nyong hindi napapasok yung kwarto nyo, lalo na kung naka-aircon yan, syempre hindi natin binubuksan-buksan. Is safe na po yan na kahit walang takip yung bean cage natin. Ayun po. So ulitin ko guys, ang ginagamit lang namin dyan is DE powder. Tapos para naman sa langgam, naglalagay din kami ng petroleum jellies dun sa labas ng bean cage natin. Pero kung may lalagyan kayo, kung may patungan kayo gaya ng table, pinapatong nyo sa table yung bean cage nyo. Pwede nyo palibutan ng ng DE powder para hindi mapasok ng langgam yung bean cage. Tapos syempre yung takip. Tapos yun, panatilihin lang nating malinis. So yun guys, hanggang dito na lang po. Sana nasagot ko yung katanungan ng viewers natin. At syempre, happy viewing na lang po sa mga videos namin na i-upload. At syempre, keep safe tayo sa pag-aalaga. Ulitin ko, before and after natin hawakan yung hamster natin is mag-hand washing po tayo. Para maiwasan natin yung cross-contamination. Or, pwede natin maipasa kung ano man yung meron dun sa hamster natin or kung ano man yung meron tayo para hindi natin maipasa. So yun guys, hanggang sa muli. Kung di pa kayo naka-subscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. Thank you guys.